Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kakukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawan namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisan na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay Nabubuhay hindi lamang sa tinapay, sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi niya pa oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, mahal ka ng Diyos. Kahit matigas ang ulo mo.
Sa atin pong mga pagbasa, ito po yung mga kinakaharap ng ating Panginoong Hesus Nazareno, mga taong matitigas ang ulo, na kahit anong gawin niya ay hindi siya pinapaniwalaan, hindi siya tinatanggap, gusto pang papatay siya. Gusto pang alisin siya sa buhay nila. Pero kung titingnan po natin, sila yung mga taong naghihintay sa Mesiyas. Ngayong nasa harapan na nila yung Diyos, yung kanilang matagal na hinihintay, hindi naman nila makita at hindi nila matanggap na siya yung ating Panginoon. Ano po yung pumipigil sa kanila para matanggap yung ating Panginoon sa kanyang pagsama, sa kanyang pagtugon sa misyon ng kanyang Ama sa sanlibutan? Yung isa pong pumipigil sa mga tao na tanggapin yung Panginoon, napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Tanong nila, saan ba nagmula ang taong iyan? Saan ba nagmula yung taong iyan? Hindi ba taga Nazaret iyan? Anak ng isang karpintero lamang? Minsan ho, di ba ganun naman tayo? Sa ating panghuhusga sa ibang mga tao, minsan tinitingnan natin kung saan nagmumula. Halimbawa po, ako po ay taga-Tondo. Lumaki po ako sa bayan ng Tondo. Napakamapayapa. Kapag nagpapakilala po ako dati sa mga kaklase ko, nung ako ay bago pa lang sa seminaryo, sinasabi ko sa kanila, galing ako sa Tondo. At makikita mo sa kanilang mga muka na parang nagugulat, parang nagtataka, parang nagtatanong, mayroon bang mabuting manggagaling sa bayan ng Tondo? Sino pong mga taga-Tondo dito? Ayan, mga mabubuti naman po tayo, di ba? Amen. Kapag galing sa Batangas, anong mga kadalasang ugaling alam natin? Ang sinasabi natin kapag galing sa Batangas ay matatapang. Kala ko magaling magluto ng lomi. Yan. Kapag galing sa Iloilo, mga Ilonggo, mga malalambing. Di ba ho? Hindi mo alam, galit na. Malambing pa rin yung tono ng kanilang pananalita. Pero mga kapatid, minsan naiiwan tayo sa pinagmumulan na lugar sa ating panghuhusga at pagtanggap sa ibang mga tao. Galing yan sa ganitong pamilya, hindi yan pwedeng maging ganyan. Galing yan sa ganito, hindi yan pwedeng maging ganyan. Pero sasabihin ko po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, kapag yung Diyos piniling pasukin yung lugar na iyon, kahit sa tingin natin hindi karapat-dapat, kahit sa tingin natin hindi natin inaasahan, kahit sa tingin natin marumi at magulo yung lugar na iyon, kapag pinasok ng Panginoon iyong lugar na iyon, iyong buhay na iyon, iyong pamilya na iyon, na sa tingin natin ay magulo, kaya niyang ayusin at kaya niyang magbunga ng mabubuti mula sa lugar na iyon. Sasabihin ko po sa inyo, sa Tondo po, marami na pong nagmulang pari. Paalala lamang po na hindi talaga tunay na sa kabuuan ng Tondo ay magulo. Kapag pinapasok natin ang Diyos sa ating mga buhay, kaya niyang ayusin yung magulo nating kapaligiran, ayusin yung ating mga buhay, at pwedeng tayong maging instrumento ng Diyos na magpapaalala na kahit saan tayo nagmumula, pwedeng magkaroon ng mabuting bunga. Dahil may mas malalim dapat tayong pinagmumulan. At ano po ito? Ang mas malalim po na dapat nating tinitingnan na ating pinagmumulan ay hindi lamang yung ating mga lugar kung saan tayo nakatira, kung saan tayo kabilang na pamilya. Ang mas malalim na dapat nating pinaguhugutan ng inspirasyon sa ating pagmimisyon, yung ating pinagmumulan, ay ang Diyos na ating Ama. Sa panahon po ng ating binyag, inangkin niya na po tayong lahat. Tayo na ay parte ng kanyang pamilya. Hindi na lamang tayo anak ng ating mga magulang. Anak na tayo ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos,
tayo ay binibigyan ng misyon ng Diyos at binibigyan niya ng lakas at tayo ay isinusugo ng Diyos para magpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating mga buhay, gawa at salita. Yun po yung ating misyon. Pero kung minsan po, makikita po natin, mapapatanong din tayo sa ating Panginoon na kapag tayo ay sumusubok na maging mabuti, nagsusumikap na maglakad sa tamang landas, kapag tayo ay nagpapakatapat sa Diyos, kung minsan dumadating yung mga pagsubok sa buhay, hindi ho ba? Mapapatanong tayo, Panginoon, sumusunod na nga ako sa iyo, bakit ganito pa yung aking nararanasan? Sa katotohanan po, may ganun din po akong karanasan. Nung ako po ay papasok na ng seminaryo, 2 buwan bago ako pumasok ng seminaryo, ay yung aking magulang po ay nag-decide pong maghiwalay. Ang tanong ko po sa Diyos noon, Panginoon, andito na po ako, tutugon ako sa inyong tawag na magpari, pero bakit ganito po yung ibinabalik niyo sa akin? Bakit ganito po, Panginoon? Parang hindi naman ho patas. Pero ang Diyos po, sa kabila ng lahat ng aking pagdududa at pagtatanong, nagpapadala pa rin po siya ng tao na tutulong sa akin na matugunan yung aking mission. Meron po akong mga kamag-anak na nakipag-usap po sa akin at nagpahayag ng kanilang suporta sa kabila ng nangyari sa aming pamilya. Sabi po ng isa kong tito, alam kong nagtatampo ka sa Diyos. Alam kong nagdududa ka. Pero kung gusto mo pa rin ipagpatuloy ang tawag ng Diyos sa iyo, andito kami. Gagawin ang lahat para masuportahan ka lamang. Andun palagi po yung Diyos sa kabila ng mga hindi inaasahang mga pagkakataon sa buhay natin. Andun ang Diyos, ibabalik tayo sa tamang landas. Andun ang Diyos, bibigyan tayo ng lakas. Andun ang Diyos, bibigyan tayo ng kaliwanagan. Anong kailangan lamang po natin? Magbukas tayo ng ating sarili. Magbukas ng ating mga puso sa pagdating ng Diyos na nagnanais ng mabuti sa ating mga buhay. Dahil ito po yung tandaan natin. Kapag patuloy tayong sumusunod sa Diyos, nandyan po talaga ang mga pipigil sa atin. Ano po yung mga pipigil sa atin? Ang puwersa ng kasamaan, ang demonyo, ang masamang espiritu. Bakit siya darating at darating sa ating mga buhay? Dahil ayaw ng masama na tayo ay mapapunta sa mabuti. At ayaw ng masama na tayo ay gumagawa ng mabuti. Ayaw ng masama na mapapunta tayo sa mabuti at ayaw ng masama na gumagawa tayo ng mabuti. Dahil kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, ipinapalaganap natin ng patuloy yung dapat mapuntahan ng bawat isa sa atin. Ayaw ng masama iyon. Ang gusto ng demonyo, ilayo tayong lahat sa Panginoon, kaya't lahat-lahat ay gagawin niya, mapigilan lamang tayo sa ating misyon. Katulad ng nararanasan ni Jesus, lahat-lahat ay ginagawa ng masama para usigin ang ating Panginoon, para patayin yung ating Panginoon, para ilayo yung mga tao sa Panginoon. Dahil ayaw ng demonyo ng magandang wakas para sa ating lahat. Bukod sa masamang espiritu sa demonyo, ano pa pong pumipigil sa atin kapag tayo ay gumagawa ng mabuti? Yung ikalawa po, kung minsan po, tayo po ito. Tayo pong mga tao, sa papaanong paraan po. Kapag pinapapasok natin yung demonyo sa ating mga buhay, kapag hinahayaan natin yung masamang espiritu ang mamuhay sa ating kalooban, tayo ay nagiging sanhi para yung ibang mga taong nagpapakatapat sa Diyos ay masiraan natin, masabihan natin ng mali, magawan natin ng mali. Kaya maganda pong tingnan yung ating mga buhay. Ano po bang espiritu yung nanalalantay sa ating mga buhay? Ito po ba yung espiritu ng Diyos? Kung espiritu ng Diyos yung nananalantay sa ating mga buhay, yung buhay natin magiging buhay ng pagmamahal,
buhay ng pagkakaisa, buhay ng pag-asa. Pero kung masamang espiritu po yung nananalantay sa ating mga buhay, yung buhay po natin magiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa mundong ito. Ito pong panahon ng Kwaresma ay panahon upang suriin natin yung ating mga sarili. Ano po ba yung pinapapasok natin sa ating mga buhay? Ito po ba ay ang Diyos, ang ating poong Jesus Nazareno, o ang kasamaan? At makikita po ito sa bunga, sa pamamagitan ng ating mga gawa at salita. Tayo po ba ay nagdadala ng kaligtasan o ng kawasakan sa mundong ito? Maganda pong patuloy nating matingnan upang patuloy tayong maging tapat sa ating misyon sa Diyos. Upang tayo ay patuloy na maging tapat na tayo'y mga anak niya na nagdadala ng kaligtasan sa mundong ito. Pakitingnan po yung katabi. Ano pong espiritu yung nakikita niyo sa kanya? Espiritu naman ng Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi, magparanas ka ng pagliligtas ng Diyos. Ito po yung misyon natin, magparanas ng pagliligtas. At paano natin magagampanan ito? Unang-una sa lahat, tandaan natin yung pinagmumulan natin. At kung ano yung pinagmumulan natin, yun yung kukuhaan natin ng lakas sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Lalo na sa mga panahon na tayo ay nahihirapan. Ang ating pinagmumulan at naway pinagkukuhaan ng lakas, walang iba kundi ang poong Jesus Nazareno. Yun lamang po ang mahalagang paalala ko sa bawat isa sa atin, na kahit na maraming kaguluhan sa labas, basta alam natin na nasa loob natin ng Espiritu Santo, ang Diyos, ang poong Jesus Nazareno, makakayanan nating mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Dahil alam natin na yung Diyos, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Patuloy siyang magpapadala ng lakas sa ating lahat, lalo na sa mga panahon na tayo ay nahihirapan. Ang pinagmumulan at kuhaan natin ng lakas, ang Jesus Nazareno. Paano natin tatanggapin ito? Patuloy tayong maging bukas sa kanyang pagdating sa araw-araw ng ating mga buhay. Dahil ang Diyos palaging nariyan para sa atin. At nawa, kapag naranasan natin yung paglingap at pagtataguyod ng Diyos, ito rin nawa ay iparanas natin sa ating mga kapwa. Iparanas ang pagliligtas, iparanas ang pagtataguyod ng Diyos, iparanas ang pag-asang ibinibigay ng Diyos ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya,
Malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Ang mo'y nasa isip kung kumagat na ang Panginoon, aking sinisikap na utos mo'y naging sundin. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng lawayang sumasamo, humihingi ng katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katakot. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at
Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang tunay na deboto, patuloy na magdedebosyon sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na deboto, patuloy na magmimisyon sa kabila ng mga paghihirap na dumadating sa ating mga buhay. At ang tunay na deboto, sa kanyang matapat na pagharap sa ating Panginoon, ang magiging wakas kapag tayo ay tunay na deboto. Ang wakas natin ay walang iba, kundi ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kalikasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,